sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Maruwayan sa imong kagulat. Nagrani kay Jesus ang sarong barubata asin naghapot, Maestro, anong marhay ang dapat kong gibuhon tanganing makamtan ko ang buhay na daing kasagkoran? Si Jesus nagsimbag, daw ta ako ang hinahapot mo kung ano ang marhay. Sarusan ang marhay. Kung buot mong lumaog sa buhay, utuba ang mga tugon. Ang barubata naghapot, arin na mga tugon. Si Jesus nagsimbag, day ka magadan, day ka magdurog sa bako mga gom, day ka maghabon, day ka magputik asin magtugod-tugod. Galangan mo ang sa imong ama asin ina, kamutan mo ang sa imong kapwa, siling kan pagkamot mo sa imo man sana. Ang barubata nagsabi, iyan gabos inutob ko na, ano pa ang kulang sa kuya? Si Jesus nagpahayag, kung buot mong maging tunay na banal, ipabakal mo ang gabos mong sadiri, asin itao mo sa mga dukha, asin magkakaigwa ka ning kayamanan sa langit, dangan madya, asin sumunod ka sa ko. Pagkadang ukay ni, namundo ang barubata, hulita siya mayaman. Matugang ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Come, Holy Spirit, bless these unworthy priests about to preach, that I may preach with my heart, not just with my lips. And come, Holy Spirit, to people who will listen with their hearts, not just with their ears. Come, Holy Spirit. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Likas sa atin, mga tao, ang maghangad ng magandang buhay, magandang bahay, pera, kapangyarihan, at karangyaan. Kaya nga tayong lahat ay nagsusumikap na magpagiging ang ating trabaho, ang ating misyon sa mundong ito upang makatamo tayo ng mga biyaya. At alam naman natin na hindi masama ang maghangad. Hindi masama ang mangarap na umunlad ang buhay. Subalit dapat sa tamang pamamaraan at walang naaagrabyado sa pamamaraan natin. Social justice, ika nga ng ating inang simbahan. Na sa tuwing tayo ay nabubuhay at nagnanais na mas lalong yumaman, alalahanin din natin na merong mga kapatid tayong mas sigit na nangangailangan. Madalas, may mga tao na sa sobrang gahaman nila na gusto nila sila lang ang yumaman at umunlad, hindi nila namamalayan o sadyang sinasadya na merong naaapakan ng mga tao. Alam natin ang mga kwento halimbawa ng mga land grabbers. Ang ating mga katutubo na inaagawan ng kanilang lupa. Ngayong panahon ng pandemya, nariyan pa rin ang mga tao na nagiging gahaman. Nariyan pa rin yung mga mentalidad na kung saan alam naman na hindi para sa kanila, binabawasan pa ang SAP. At hindi lingid sa ating kaalaman itong napabalita lamang tungkol sa isang
frontliner na nurse na ipinangakuan ng hazard pay, namatay na't lahat-lahat. Yung amount na sinasabi nila, pumatak lamang ng magkano. Ito ang hindi natin maunawaan, na sa panahon ng pandemya na maraming nangangailangan, marami pa rin ang nagiging gahaman. At ito ang paanyaya sa bawat isa. Itong pandemya, itong COVID-19, nagdulot sa atin ng maraming realization sa buhay. Isa na rito, yung kahit anong yaman mo, dahil lockdown, hindi ka makakalabas. Kahit noon, nung ordinaryo lang ang araw, walang COVID, walang lockdown, yung buhay mo na sobrang excited ka lagi mag-shopping dahil meron kang pera, meron kang yaman na pang-shopping. Ngayon, baliwala. Naikulong ka sa isang lugar o sa tahanan mo na kung saan nabuboard tayo, nalulungkot tayo dahil hindi natin magawa yung dating nakagawian. Hindi ba ito ang patutuo ng material na bagay ay hindi nagbibigay ng ganap na kaligayahan sa buhay? Na kahit gaano kapakatanyag, dumarating sa punto na nakakaramdam tayo na tila baga hindi tayo totally masaya. Sa social media, maraming mga reflections, marami tayong naririnig na mga kwento ng realidad ng buhay, pagninilay patungkol sa epekto ng COVID-19. Subalit mananatili lang ba tayo doon sa reflections? Mananatili lang ba tayo doon sa pagninilay at hindi natin isa sa buhay? At ito ang paanyaya sa atin. Sa bawat isa, ang realidad na ang kasiyahan ng tao ay wala sa salapi, wala sa yaman, wala sa kapangyarihan, wala sa katanyagan, kundi nasa kalooban natin at sa pagsasabuhay ng dakilang kalooban ng Diyos. Sabi nga ng isang fast food chain, what brings you joy? Tanungin ang ating mga sarili sa mga sandaling ito, sino at ano ang nagdadala sa atin ng joy sa buhay at bakit? Paanyaya sa ating lahat ni Jesus na tingnan natin ang ating kalooban dahil dito nagmumula ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Ang ating mga pagbasa patungkol sa kaligayahan na walang hanggan. Subalit paano ba natin ito matatamo? Paano ba natin ito matatanggap? Nagsisimula lahat sa kadalisayan ng ating kalooban. Hindi man tayo perpekto, subalit sana nagsusumikap tayo na gampanan at isabuhay ang kalooban ng Diyos. Mamuhay ng simple, ng payak, ng may pagmamalasakit sa kapwa, higit lalo na sa mga dukha at mga nangangailangan ngayong panahon ng pandemya. Hindi lang nga ngayon, kundi araw-araw sa ating buhay. Kasi ultimately, ang lahat ng meron sa atin,
ipinagkatiwala lamang ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa stewards of God's creation. JPIC, katuwang tayo ng Diyos sa justice, peace, and integrity of creation. Katulad ng binata sa Ebanghelyo, nalungkot siya nang umalis dahil hindi niya kayang iiwan ang yaman na meron siya. At ito ang hamon sa atin. Yung munting yaman na meron tayo, kaya ba nating ihandog, ibalik sa Diyos para sa kabutihan ng lahat? At hindi ba sa bawat Eucharistia, patuloy na nagaganap ang paghahandog ni Kristo ng buhay na walang hanggan upang ang bawat isa sa atin ay makatamo ng kagalakan, kalayaan, kapatawaran at pagmamahal? Si Jesus sa Eucharistia, siya ang ating tanging yaman na magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Aanin mo ang yaman, aanin mo ang karangyaan, aanin mo ang puder, aanin mo ang kasikatan kung wala si Kristo sa iyong buhay. Hindi ba kaya nga naparito si Jesus? John 15:11, I have told you these things so that I may be in you and your joy may be complete. Panawagan sa bawat isa na tingnan ang ating kalooban, ibalik natin, ialay natin lahat ng meron tayo sa Panginoon, kung saan sa Kanya nagmula ang lahat ng meron tayo. Yung kagapuhan mo, yung kagandahan mo, lahat ng meron ka sa iyong buhay, ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya't nararapat lamang na tayong lahat ay magsusumikap na tumugon sa hamon ni Kristo. Iwanan mo ang lahat, ipamigay mo sa mga dukha, at halika sumunod sa Kanya. Tanong, kaya ba nating gawin si Kristo bilang tanging yaman ng bawat isa sa atin? Sa ngaran ka naman, kan Aki sigan Espiritu Santo. Amen.